So ayan guys, finally nakuha ko na yung ATM ko ngayong araw. Dahil nawala natin, kailangan natin ayusin para meron tayong masahod. So ito na ngayon ang ATM ko. Nawala ko ata nung bago magkwangkwang first week ng ng itong buwan na to, April. Yun, mula nun hindi ko na kasi hinanap. Ngayon nung last week ng itong April, saka ko lang nalaman na nawala dahil gustong umiram yung kasama ko ng pera, magbabakasyon sana. Yung mag-withdraw sana ako, nung hanapin ko na, wala na yung ATM. 3 araw kong hinahanap-hanap, wala pa rin, kaya nag-decide na ako na magpagawa ulit ng isa. So finally, kanina pumunta kami sa main bank dito sa Taiwan ng ito si CTBC Bank. Ito, bago na naman, sana hindi na mawala. At ito yung mga kailangan: passbook, itong passbook na tapos nasaan na yung ARC, passport, saka ito pantatak. Itong mga kailangan pag sakaling nawala niyo yung mga ATM. At medyo napamahalan ako sa pamasahe dahil sabi yung coordinator namin, ang round trip 1,200 ang sinabi niya kagabi sa akin. Nung kinausap namin yung taxi driver na inarkila ko, sabi niya 1,600, sobrang mahal. Pero okay lang yun, at least natapos na. Makapagsahod na tayo. Meron pa naman laman ito. Ganyan talaga pag matanda na. Minsan pero hindi maiwasan ng disgrasya. Hindi naman natin kagustuhan yung nangyari na ganun. Nawala yung ATM card natin. Nung pumunta ako sa bangko, medyo nahirapan pa ako kasi tawag dito, hindi marunong mag-English yung konti lang, pero at least naiintindihan yung iba. Kunti-kunti lang yung alam niyang English, kaya kailangan ko pang nag-download ng translator para magkaintindihan kami. Ayun, para mas madali. Kasi hindi ko maintindihan yung salita niya kanina. Nahihirapan ako. So ayun, nag-download na ako. Buti hindi pa umulan kanina kasi lakas ng ulan kanina. After lunch, lakas na ng ulan. Bago mag-lunch kasi yung namin, nagpunta namin. Medyo late pa kami kasi may anak yung nagsunto sa akin. Sinama yung anak niya. Iyak nang iyak. So eto, hindi na ako pumasok. Sayang na naman yung isang araw ko. Pero kailangan sakripisyo natin para maayos yung problema. Ganun talaga ang buhay. Kailangan pagka hindi ka mag-sacrifice na hindi ka pasok, tawag na mag-absent, hindi mo maayos yung mo. So ganun talaga guys. Hirap talaga buhay OFW.
So, babawi na lang sa susunod na ano, pakyawan. Pakyawan naman tayo. Madali lang yun. Pakyawan kasi pag masipag kang mag-iwa, maano mo na yung absent mo. Kaso nga lang, sobrang pagod. Pagod. Dire-diretso, walang break. Hindi kami nagbe-break kasi sayang yung oras namin eh. Yung bawat minuto na ano namin, talagang sayang na sayang yon kasi kailangan yung ano, yung isang oras, mapuno mo na yung isang tray para hindi ka lugi. Puno mo na yung isang tray. Bale, maabot ng isang 20 kilos yun. Bale, dalawang tray kasi yun. Yung hita kasi yun, hahatiin namin ngayon. Tapos, gagawin namin ano, yung depende sa size yung ano namin, iiwan namin. Kung malaki, mas mabilis yung ano, yung mapuno yung tray. Pero pagka maliit, mas matagal. Mahigit isang oras, ganun. Minsan, dalawa pa, ganun. Mabagal na masyado pag 2 oras. Ano siguro, 1 hour and 10 minutes, ganun. Mapupuno na yung 2 tray. Yun ang ano, ang trabaho namin pakyawan, nag-iiwa. Deep cutter, mga deep cutting kami dito sa Taiwan na ano. Bale kami yung ano nagsusupply ng ano ng McDo dito sa buong Taiwan. McDo yung sinusupplyan. Saka hindi lang McDo yung sinusupplyan, marami pa. Kaya yun. Maganda rin ang pakyawan. Kaso medyo pagod. Maaga kaming umuwi. Pag natapos na yung iwan namin, uwi na kami. Alas 2. Minsan alas 3. Puta na kami yan. Ayos na yun. Bale, ano na yun. Mahigit 1,000 na yun. Pagka naka 300 ka naman, yung 200, ano na yun, mahigit 1,000 na yun. Ano? Pag naka 300 ka, pag napatsamba mo, masipag ka, 300, mahigit, malaki-laki. Ayun. Yun ang kagandahan ng ano, pakyawan dito sa ano, kumpanya namin. Kami yung ano, medyo hindi naman nagkakalayo sa mga day shift. Pero mas malaki yung sahod namin kaysa sa kanila. Maraming diferensya yung ano namin. Maaga kaming umuwi, sila kailangan nilang mag-overtime. Tapos kami naman, nandito na kami sa kwarto namin, dorm namin na nakahiga, sila nandun pa sila. Ganun yung ano namin. Tapos sila kasi nagbre-break sila. Kailangan nilang mag-break kasi day shift sila eh. Kami naman, hindi na kami mag-break kasi pakyawan kami. Ikaw, kung gusto mong mag-break, pwede. Pero sayang kasi yung oras eh. Uminom ka lang ng tubig, tapos balik ko ulit sa pwesto mo, iwan na naman. Ganun yung ano namin, yung trabaho namin sa pakyawan. So, pagod din, pero sulit naman. Sulit yung sahod namin. Ngayong buwan, ito yung kahinaan gawa ng kasi nasunog kasi yung kumpanya namin, tapos maraming holiday, kaya sunod-sunod yung wala kaming pasok. Tapos yung tour namin, kaya hindi ko lang alam kung meron kaming sahod ngayon. Lahat naman kami, hindi lang naman kami mga pakyawan, lahat naman. Pero itong April kasi na buwan na to maraming hindi na napasukan na araw. Kaya yung ibang ibang mga leave namin na pinapagamit nila para madagdagan lang yung sahod namin. Hindi ko lang alam yung bali-balita kung may tawag dito, iabot nila na basic. Maganda kung ganun, basic. Kasi ang basic dito sa Taiwan, 27 mahigit eh. So, ayun lang guys.
At sana kung magustuhan niyo 'tong video na 'to, mag-like, mag-share at subscribe niyo na rin para kuwan. At pasensya na lang kayo kasi bago pa lang tayo na vlog, magba-vlog, kunwaring vlog-vlog. Pasensya na lang kung kung hindi maganda yung natin, yung tawag dito, pagba-vlog. Sana magustuhan niyo, magtiyaga. Pagtiyagaan niyo na lang po. Kaya yun. Hindi pa ako marunong mag-edit. Medyo pinag-aaralan ko pa. Marami kasing kuskus balungos, daming kailangan. Wala pa tayong pera na pambayad sa mga dinadawnload na kailangan na mga ginagamit para maganda yung editing yung video. So, ayun guys, salamat sa panonood. Hanggang dito na lang. Magandang araw sa inyong lahat. God bless. So, ayun, bye-bye.